Ang kalsada sa Andaya Highway patungo sa rehiyon ng Bicol ay matagal nang kilala sa dami ng mga lubak na tila walang katapusan. Kaya't itinuturing itong isang uri ng parusa para sa mga motorista na dumadaan dito. Sa halip na maging maayos at ligtas na daanan, nagiging pagsubok ito sa tibay ng sasakyan at sa haba ng pasyensya ng mga motorista na naglalakbay dito sa daan. Lalo na sa tuwing tag-ulan, lalong lumalala ang kondisyon ng kalsada dito at lalong nagiging pahirap sa mga motorista na dumadaan dito. Maraming mga driver ang napipilitang magbagal o umiwas-iwas sa mga butas sa daan na nagdudulot ng abala at posibilidad na aksident sa mga motorista at dagdag gastos sa pagkukumpuni ng mga sasakyan at motor. Dahil sa patuloy na masamang kalagayan ng kalsada, ang biyahe sa Andaya Highway ay hindi lamang simpleng paglalakbay, kundi isang karanasan na puno ng reklamo at pangamba para sa kaligtasan ng lahat. Kaya sa bidyong ito, nais ko pumuli ibahagi sa inyo ang kwento ng aking biyahe. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na kondisyon ng kalsada dito sa Andaya Highway para mabigyan ng ideya ang mga motorista na dadaan dito patungo sa rehiyon ng Bicol o kaya papuntang Maynila. Sana'y samahan niyo po ako muli sa panibagong kwento ng aking biyahe. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Tulad nito, ito matagal na rin tong ganito. Last year, ganito na to. Ito, mga motivation lipat tayo sa kabila. Wala naman tayo kasalubong dito. Yeah. Ito yung portion dito pag liko natin dito. Meron dito. Ayan Uy, atras si kuya Uy, lalim. Pwede kaya, ayan ang motivation Hindi talaga totally madaanan lalim kasi. Napakalalim ka talaga Wala, hindi tayo makaano dyan Wala na. Dito, nakakasingit naman ng motor. Pero pag 4 wheels, kailangan mo talaga huminto. Kuya, makikiraan po. Salamat. Yan mga motivation. Yan, yung sinasabi ko na meron pa dito sa unahan. Ang ganda sa, yun sabi ilang beses ko na nasabi ito, ang ganda dito sa di ba? Ang ganda ng mga puno. Pero sira yung daan. Okay mga kamotivation, dahil pabalik na ako ng Laguna, so gagawaan ko lang to ng mas mahabang video. Itong Andaya Highway, nandito na ako sa intersection. Bali pag dinaretso natin tong highway na to ay papunta na ng Daet yan. Yan, itong highway na yung Maharlika Highway. So nandito ako sa pinakakanto sa bayan ng Sipukot. Kakaliwa tayo dito, ito na kasi yung papasok ng Andaya Highway. So mga kamotivation, yung Andaya Highway ay matagal ng problema dyan, ang lubak at pangit na kalsada. So base nga sa privilege speech ng isang congressman na taga Naga ata yun, so nalimot lang ako ng pangalan. At saka sa unang privilege speech niya ay na picture yung video ko dito sa Andaya Highway. Bali napasama yung video ko na ipakita niya na nag-vlog kasi ako dati dito na napakita ko yung maraming lubak. So ngayong araw, gawa ko siya ng mas mahabang video kasi nung nakaraang video ko nga, yung biyaheng Bicol ko galing Laguna hanggang Sorsogon ay kunti lang na ipakita ko kasi masyadong haba. So pasensya na kami mga motivation, wala akong front camera kasi nasira na siya, bumigay na. Nagloloko na talaga yun, nga lang nung pauwi na nga ako ay nagloko na. Bali papasok na ako dito mga motivation sa Andaya Highway. Pakita ko sa inyo kung ano yung status dito or nasaan parte yung malalalim na lubak. Okay, so nakikita natin maraming nadaan yan, mga truck. Mas malapit talaga dito. Bali nasa 1 hour yung matitipid mo pag dito ka dumaan sa Andaya compare dito sa sa Maharlika Highway sa Daet. So bali mga motivation, samahan nyo ako sa biyahe na to. Nagawa ko na dati to ng comparison video sa Daet saka dito. Hindi ka lang tayo makatawid, ang daming nadaan. Okay, pwede na siguro.
Mula dito hanggang sa makarating tayo ng gateway to Bicolandia Marker ay nasa 2 hours to na biyahe natin. Pero depende yan sa magiging patakbo nyo. Pero sa akin kasi lagi ko to nakukuha ng 2 hours lang na biyahe. Okay, time check tayo ay 8:16. So check natin mamaya hanggang sa makarating tayo ng gateway to Bicolandia Marker. Kaya bigla nga lang umulan kanina dito. Makikita naman natin ay medyo maliwanag na. Dito pa lang medyo nakaka-encounter na tayo ng mga lubak. Eto. So galing ako ng Sorsogon kanina ang madaling araw. Umalis ako sa bahay ng 3:30. Bali mabilis yung naging biyahe ko. Ngayon nasa na, alas 8 na. Bali nakuha ko lang siya ng almost 5 hours lang mula Sorsogon hanggang dito sa Sipukot, Camarines Sur. Sana wag lumakas ang ulan para ma-picture natin ng maayos tong Andaya Highway. Tapos yung Quirino Highway hanggang dun sa gateway to Bicolandia Marker. Estimate kasi ng oras nung base sa Google Maps, mula dito mayroon pa tayong 8 hours na biyahe hanggang makarating ng San Pedro, Laguna. Bale magiging biyahe ko pala mga motivation ay papunta ng San Pedro, Laguna. Okay. Dito kasi sa unahan nung nakaraan nung uwi ko ay napakalalalim ng lubak. Lalo pagdating sa Quirino Highway, napakatalbog-talbog. Kala mo pakaramdam mo yung flat ang gulong mo kasi talbog-talbog yung kalsada. Yun talaga nakakapagod dito sa daan na to. Pero pag nalagpasan natin to mga motivation, or malagpasan nyo to na Andaya Highway tapos yung Quirino Highway, pagpapunta kayo ng Bicol, ang ganda na ng kalsada. Sa probinsya ng Albay, ganyan, sa probinsya ng Sorsogon, ang ganda ng kalsada. Hindi kayo mahihirapan. Dito lang talaga, ito lang talaga yung parte na nakakapagod na daan pagka pauwi kayo ng Bicol. Ang magandang parte lang dito na kalsada ay sa Del Gallego. Yun lang talaga. Dati pa naman yun talaga yung portion dito na maganda yung kalsada. So sa ngayon ganun din naman nung umuwi kasi ako. Nung umuwi ako, di ba napakita ko naman sa inyo ilang clips na maganda yung kalsada ng Del Gallego. Okay, medyo maaga pa. Yung target na oras natin dapat bago mag 10:30 nasa gateway to Bicolandia Marker na tayo. Sana wag lang umulan. Nagkapote na nga ako pero bigla na naman tumila. Yan mga kasabayan natin dito yung malalaking truck. Sa Daet kasi medyo malayo talaga, pero maganda yung kalsada. Halos siguro nasa 80% ng kalsada ay espaltado doon, kaya maganda magpatakbo doon. Grabe, lalalim ng lubak. Muntik pa nga ako masemplang nung nakaraan ito na. Ito ata yung may pangit na daan Ito. Grabe to Ito mga motivation Yung lalaan nito halos ilang metro yung watak-watak na yan grabe wala. Kawawa talaga may titinda ng pili si kuya. Yun nga yung nadaanan ko nga rin nakaraan na sobrang lalim talaga ng lubak. Ayan sa gitna naiwas din lang kahit truck, napapaiwas talaga sa lalim yeah. Dito pa rin tayo sa I think Sipukot pa rin to. Maya maya tatawid na tayo ng Lupi. Tapos sa may part ng Ragay, isa pa pala yun mga motivation. May mga kalalalim din ng butas ng kalsada doon sa Ragay. Yeah. Okay. Overtake na tayo. Eto na. Ay, lalim nito. Yeah, ito pa mga automation pakalalim.
Ya. Ay, 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 ay. Eto na nga. Alam ko ay lupi na ata ito ah. Eto oh. Ilang taon na to siraan na ganito oh. Yan. Nakaraang taon, ganyan na rin yan. Eto pa. Ay, ay. Meron pa dito mas malala sa unahan eh. Eto oh. Yan. Lalim ng mga hukay talaga. Kawawa nga yung pati mga sasakyan, yung mga bababang sasakyan. May nakasabay nga ako nung umuwi ako, grabe. Di siya, ilag talaga siya ng ilag talaga eh. Kasi nasayad yung ilalim eh. Yan, mapapansin natin dyan sa may bandang unahan mga motivation, nagkakaroon ng pag-traffic oh. Yan oh, di ba nakikita natin sa unahan. Eto, yung sobrang tagal na nitong sira. Ay pusang kala. Lalim nun, eto oh. Wala, hindi naman lang nagawa ng paraan to. Nagkaka-traffic ng mahaba dito eh. Ay, eto, ito yung portion na to. Nung nakarataon, ganito na to eh. Wala, hindi talaga nagawa ng paraan to oh. Dapat, inuna nila to. Parang tinambakan lang siya oh, kaso lang lumubog na ulit. Pinatungan lang ng asfalto. So ginagawa lang naman natin itong mga video ganito para syempre mabigyan natin ng update yung mga kababayan natin na gustong umuwi ng Bicol, di ba? O kaya yung mga luluwas din ng Maynila na hindi kabisado yung daanan, at least na-aware sila. Kung sakali man naghahanap sila, di ba, ng mga bidyong ganito, di ba? Kung sakali mapanood nila to, malaking tulong to para sa kanila kahit papaano. May idea na sila. Ito, di ba, nagkakaroon ng traffic dahil nga sa lubak. Ito, sobrang lalim yan, no? So, overtake tayo dahil wala naman masyadong kasalubong, tricycle lang naman. Ito, paano umashoot kaya bigla? Mahirap kasi sa part talaga ng nakamotor eh. Dihadong yung mga nakamotor sa ganitong sitwasyon. Pero kahit nga naka 4 wheels, ganun din eh, di ba? Ay, ay, ay. Yan o. Yeah. Ito ata yung gumuho na nakaraan eh. Ito yung nag one way. Ito nga yun. Ayan o. Nilagyan na siya ng ano, recrap. Di ba, nagkakaroon ng pagbagal dahil sa lubak. Kanina napakaganda ng takbo ko, napakabilis mula sa Sorsogon hanggang sa makarating ako ng ano, Sipukot. Doon sa pinaganohan ko simulan. Grabe, ang ganda ng kalsada. Nakakapagpatakbo ako ng 100 eh, 100 plus lagi, kaya ang bilis ng biyahe ko eh. Dito wala na. Dati may nag-comment dati sa vlog ko, dati daw yung biyahe dito sa Andaya Highway nakukuha lang dito ng 1 oras mula dun sa Bicolandia marker, tapos makalabas ka ng Maharlika Highway pag gagamitin mo tong Andaya Highway. Dati daw 1 oras lang biyahe nila dito kasi maganda pa yung kalsada eh, pero ngayon wala na, doble na yung tinatagal ng biyahe. Yan o, mabagal lang yung usad talaga, lalo pag may nakasabay tayong malalaking sasakyan. Okay, lahay. Overtake na tayo. Dito mga motivation, nagkaka-traffic na ulit oh. Pwede naman tayo dito kasi maluwag naman dito. Yan. Yan. Ay, nagkaka-traffic na ulit dahil meron na naman dito malalim na lubak sa unahan. Ay, may warning nga oh. May nakalagay na warning sign. Ito. Ayan, kaya kung naka 4 wheels kayo, ingat din kayo mga motivation. Yan, no? Ay, grabe, lalim yan, no? Oy! Okay. Pag nakasabayan mo talaga yung mga truck dito,
Matatraffic talaga. Kasi nabagal nga dahil nga sa lubak. Yan, sa unahan meron na naman. Yung sa tulay na to. Ito, matagal na rin itong problema. Yung yung sa tulay na to. Ayan o. Hindi ka talaga basta-basta maka-overtake dito. Ayan mga motivation o. Ayan o. Lalalim din ang lubak o. Ah! Uy. Okay, overtake tayo. Okay. Dalawang tulay pala to, magkatabi. Yeah. Dalawa ba yun or isa lang? Daming truck sa unahan natin. Kaya pala hindi ka basta-basta maka-overtake. Dami. Ayan no. Ayan, lalim ng butas sa kabila oh. Hindi tayo maka-overtake dito ah. Siguro may 7 truck ata ito na hilera. Ayan o. Oh, dahan-dahan. Wala, may kasalubong pa tayo. Ay, ito makakabuelo ata tayo dito ah. Dami. Meron pa na nakasalubong tayo. Oops. Yan mga ito, lalim na no. Oop, ay. Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nga. 6 na truck. Hindi rin makagilid kasi pangit na rin ang daan sa gilid. Nakaambon na naman. Sana wag muna umulan. Kailangan makarating muna tayo ng Bicolandia marker. Overtake tayo dito. Pwede naman, dito tayo. Dito tayo sa kabila. Saka dito, pwede na. Yan, gilid tayo. Ang daming truck. Sa kabila ata, makakadaan na tayo. Hindi rin. O yun o. Sa bayan talaga eh. Hindi pa tayo maka-overtake. Sabay-sabay ang truck ngayon ah. Ito lang talaga mahirap dito pagka ganitong nakasabay mo sila. Hindi ka talaga makaka-overtake basta-basta. Kasi baka mamaya di ba, maiipit ka dyan. Ito, nag-overtake na to. Open na ata. Open na mga motivation. Overtake na rin tayo. Okay. Nakalagpas na rin tayo sa malalaking truck. Ay, lalim nun. Ito pa. Patay tayo dyan.
Okay. Sa kabila maganda yung daan. Hoy, nag-overtake din to. Ayan pala, ang pangit. Kaya pala. Ay, ang daming ano oh, mga native na paninda oh. Sangkalan. Ayoko alam mo yung dikdikan, mga tambo, upuan. Dami dun ah. Okay, nakabuelo na tayo. Tratratin na natin to. Oops ya, ito lalim niya no. Ayan pa. Ito, malala ito. Oops. Ay ay ay. Ito lalim, lalim oh. Hindi ka talaga makatuloy-tuloy ng mabilis na takbo dito. Kailangan talaga maano ka dito, maano yung mata mo dapat. Alis to. Pag dito kayo dumaan mga motivation, alis to dapat talaga kayo. Saka sabi ko nga dati pa na kailangan bago kayo pumasok dito sa Andaya Highway, naka full tank na kayo kasi wala, malayo yung mga gasolinahan dito. Ayan, nasa Ragay na tayo. Bago tong marker na to. Welcome to Ragay. Okay, nasa Ragay na tayo. Nakalabas na tayo ng Sipukot. Malayo kasi mga gasolinahan dito. Nag-full tank na ako kanina doon sa ano, sa kanto, sa Michelle. Dito may mga paninda pa rin, no? Dito sa unahan, sa may Ragay, ang pangit din yung paglagpas natin sa may ano, sa tulay. Andun ang lalalim ng butas doon. Ito bagong gawa ito. Dati kasi nagwa one way to, yung portion na to eh. Naalala ko to. Ngayon okay na oh. Bagong gawa na. Ito mga motivation oh. Dati nagwa one way to. Ayun, bagong gawa yung kalsada oh. Yan, ang ganda oh. Sana di ba kung ganito lang lagi. Napakabilis ng biyahe. Yun lang. Dito tayo sa kabila. Ito bagong gawa rin to. Yan sa gilid. Yan sa gitna, wala pa. Lalim pa ng mga butas. Yeah. Okay. Ito lang mga motivation, yung medyo pangit yung daan sa unahan. Pagbaba natin dito sa may tulay, medyo pangit na yung daan dito. Dito sa Ragay. Buti yung tulay dito okay na, na ano na siya, nagawa na. Dati kasi one way to. Grabe traffic din dati dito eh. Eto sa Ragay. Pero hindi pa totally open lahat ng linya. Ito oh. Lalim nito oh. Yeah. Yan, mapapansin natin na open na siya. Yun nga lang sa kabilang side na lang, hindi pa totally binubuksan yung one lane. Dito sa unahan, grabe yung bitak dito, nakaraan eh. Dito talaga sa part na to oh. Yan oh, lalalim ng butas. Yan, makikita natin yan dito sa unahan ng konti. Malalim yung mga uka. Meron dito halos ilang metro din yung napaka nasirang kalsada dito unahan eh. Tulad dito. Ito matagal na rin tong ganito. Last year ganito na to. Ito mga motivation oh. Lipat tayo sa kabila. Wala naman tayo kasalubong eh dito. Yeah. Ito yung portion dito, pag liko natin dito, meron dito. Ayan oh. Uy, atras si kuya oh. Uy, lalim.
Pwede kaya, ayan mga motivation oh. Hindi talaga totally madaanan eh. Lalim kasi. Napakalalim talaga eh. Wala, hindi tayo makaano dyan oh. Wala na. Dito, nakakasingit naman ng motor. Pero pag 4 wheels, kailangan mo talaga huminto. Kuya, makikiraan po. Salamat. Yan mga motivation. Yan, yung sinasabi ko na ano. Meron pa dito sa unahan. Ang ganda sa, yun nga, sabi no, ilang beses ko na nasabi ito, ang ganda dito sa ano, di ba? Ang ganda ng mga puno. Pero sira yung daan. Pero pa dito, yung sobrang tagal na rin sira. Ayan o, sobrang tulin mo. Tapos yan, bubungan sa'yo, ganyan o. Wala na, di ka na makapreno niyan, bigla. Ayan o, motivation o. Oops. Ayan o, kaya ingat kayo dito sa may part ng Ragay. Bago sumapit ng tulay, ingat kayo kahit na galing kayo ng Maynila papunta dito. Tapos pag galing naman kayo ng Bicol or Visayas, so, bago din sumapit ng tulay yun, makikita nyo na yung napakalalim ng lubak. Tapos meron pa ditong isa na hindi na maayos-ayos talaga. Ito, slow down na kayo dito. Yan, ito, yan, yung unahan na yan. Ala. Ito mga motivation oh. Slow down na kayo dito sa part na to. Ayan oh, lalim nito oh. Ito oh. Yan. Nakaraan nga yung parang L300 ata yun eh. Ano siya dun eh. Kala ko mataob eh. Sa lalim kasi ng ano, biyak ng kalsada. Dito sa unahan, buti nagawa na ata yung nandito eh. Kasi dati sobrang tulin dito. Tapos pag lusong mo dito, may malalim na lubak. Ayan mga motivation, mayroon pa ata. Ito nga, ayan. Kawawa dating nakasabay kong sports car dati. Buti may tapal na to. Medyo ano yung gumanda-ganda. Ayan. Ayan mga motivation, mga tandaan dito na kailangan yung umingat, mag-ingat doon sa daan na yun. Pero pagdating dito, ayan, nakabawi naman dito. Ang ganda na ulit oh. Ganda na kalsada pagdating dito. Ayan oh. Kung ganito lang sana, di ba? Ganda oh. Wow. Nakawaway sa portion na to. Maganda yung daanan. Ganda na kalsada oh. 4 na linya. Parang may ano dito eh, may ginagawa pa dito eh, na hindi open pa. Doon at sa unahan yun. Okay. Yeah. Nakalagpas na tayo dun sa ano, malalim na lubak. Okay, dito din, ganun pa din. Yan, dito halos yan, sira-sira din dito sa part na to. Ito, bagong gawa rin ito. Last year ito ginawa to eh, one way to nakaraan eh. Okay na ulit ngayon. Tali, approaching na tayo ng Del Gallego. Ayan, dito okay pa yung kalsada. Sa part ng Ragay, ano din, maganda yung kalsada. May ilan lang talaga na malalalim, pero nag-improve na yung kalsada sa Ragay. Uy, ito, malapit na tayo sa Del Gallego. Dito sa Del Gallego motivation, maganda talaga kalsada dito. Ilang beses na akong dumaan dito, talagang sulit ang kalsada. Maganda. Yeah. Uy, lalim nun. Oh. Yeah. Ay, Ragay pa pala to. Nasa Ragay pa pala tayo, pero malapit na tayo sa ano, Del Gallego. Ayan oh. Marami na rin dito mga establishment oh. Ragay.
Parang ito ata pinakasentro nila dito sa part na to. Ayan, dami din mga ano, tindahan. Ayan, overtake tayo. Okay. Yun, ang pangit ng daan sa kabila. Yeah. Ito na mga motivation. Nasa bayan na tayo ng Del Gallego. Ayan, ito na yun. Madadaanan na natin yung Kilbay Bridge. Ito na, yung marker Del Gallego. Nakalagpas na tayo sa Ragay. Ito, maganda kalsada dito. Makakahataw kayo dito mga motivation pag nasa ano na kayo, Del Gallego na. Maganda yung daan. Ayan 4 lane. Okay, malapit na tayo sa tulay, sa Kilbay Bridge. Isa sa pinakamagandang tanawin. Diba ng Riles kasi yan mga motivation Ayun yung Riles na yun malabo pa rin na tubig. Lagi kasi maulan dito. Ayun mga motivation yung Riles Eto na, papasok na tayo sa talbog na. Papasok na tayo sa Tagkawayan, Quezon. Malapit na tayo pumasok. Woo! Ito naman ang mahirap sa portion naman ng Tagkawayan. Hindi pantay yung kalsada, talbog. Talagang mananakit talaga yung katawan mo Kala mo minamasahe ka Tapos pakiramdam mo parang flat yung ano mo, yung gulong sa hulihan kasi nga patalbog siya. Talagang masakit talaga sa katawan Dito ka talaga makakaramdam ng pagod pag nandito na kayo sa Tagkawayan. Yan malala dito. Sako pa rin pala to ng Del Gallego. Dito sa unahan yung Tagkawayan. May makikita naman tayong marker dito Ito Del Gallego pala to. Di pa wala tayo nakalagpas doon sa may marker, yung paglagpas ng tulay. Doon na yung simula ng Tagkawayan. Ito pala yung parang sentro din ng Del Gallego. Whoop! Dito siya sa oy. Yeah. Dito sa unahan yan Yan, lalim yan mga motivation Tuklap na yung asfalto. Overtake tayo dito. Okay. Diretso. Buti gumanda na yung panahon. Alam mamaya na ako magtatanggal ng kapote pag nakarating na ako sa gateway to Bucalandia marker. Uy, may bus na naman nadali dito DLTV ko. Ayan mga motivation Dayang. May nabangga na naman na bus or bumangga. Ito. Malapit na tayo sa marker ng Del Gallego. Okay mga motivation, papasok na tayo ng Tagkawayan, Quezon. Ayan na. Ayan welcome to Tagkawayan. Eto na, Tagkaalog na tayo dito. Eto na. Simula na ng Tagkaalog. Time check tayo ay 9:25. Tagkaalog na dito. Talbog na.
Uy, 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 uy. Ah! Wala na. Sasagasa mo na lang talaga. Dito sa Tagkawayan mga motivation, maraming din portion dito na sira yung daanan. Kaya dito sa unahan, ramdam ko na nga yung ano alog yung mga masal-masal mo sa katawan talagang mayayanig talaga. Yeah. Yeah. Ay. Ayan lalim nun Ito na simula ng talbog-talbog. Uy, ang lalim nito. Yan. Yan, sira talaga. Yeah. Yeah, talbog talaga. Naangat yung kinain ko. Nag-almusal kasi ako ng mga motivation sa si Pukot. Ay nako, di na kasi kaya ng gutom Hindi sana ako kakain kasi alam ko nang sasapitin ko dito sa Tagkawayan Woo! Napapaligay ka tayo dito Yeah. Dito tayo maka-overtake dito. Marami na naman tayo nakakasabay na mga truck. Ay, may bus pa sa unahan. Ay, maka-overtake tayo. Makakabela tayo. Ayan. Dito tayo sa gilid. May nakaharang pa. Putol din pala kalsada sa gilid. Gigilid pala ako mga motivation. May nakita ko dito yan para pwede ka magpahinga sa gilid. Ginawa sa view deck. Tingnan nga natin yung ilalim nito. Pakita ko sa inyo mga motivation para sakali gusto nyo magpahinga. Pero dito, pero parang nakakatakot gumuho to mababaw lang din pala. Pahingahan lang din talaga. May overlooking din dito. May dagat pala dun Okay. Kala ko niyan sobrang lalim. Hindi pala ganun kalalim. Okay, tuwid na tayo. Talbog, talbog. Alog-alog talaga Ito na yung simula ng talbugan dito. Ay, nako. May aksidente dito aksidente. Kailan po nangyari yan, tay? Kagabi pa yan. Kagabi pa po. May banggaan dito mga motivation Ayun truck. Pwede naman siguro tayo sa gilid. Ayan Dito na tayo makakasingit naman tayo dahil motor naman tayo. May sumalpok dito. Wala na yung kabanggaan. Okay, makakaraan naman tayo dito. Delikado talaga dito sobrang lusong kasi nito. Ito yung portion na to. Kaya yung mga galing Maynila, ayan, lalo pag mabibigat ang karga. Uy. Loko yun Yeah. Ito, talbog na ulit. Ayan napakalusong kasi nito. Madalas talaga yung aksidente sa area na yun. Ay, gano'n, makatakot ang mga ganito. So, overtake, ang lalaki.
Putik na yan. Siguro malaking sasakyan din ang kabanggaan doon. Laki ng tama niya sa unahan eh. Ito palusong din to. Kaya dahan-dahan din ang mga sasakyan. Talaga nakikita natin sa unahan. Di ba? Open naman pero dahan-dahan lang talaga kasi sobrang lusong din ito. Yan. Oh, ito may nasiraan din dito na iwas. Oh, yan oh. Ay, nasiraan din oh. Uy, may truck pa dito. Ang matagal na. Tagal na to. Grabe oh. Pinabayaan na dyan oh. Ay, lalalim na lubak dyan oh, sa kabilang side. Pwede sana tayo umovertake kasi ang pangit ng daan. Grabe, madalas talaga aksidente din dito sa ano, Quirino Highway. Bali, Quirino Highway na ito mga motivation. Nakalabas na tayo sa ano, Andaya. Ay, yung Andaya kasi hanggang Del Gallego lang. Pag pumasok na tayo ng Tagkawayan, Quirino Highway na siya eh. Yeah. Thank you, come again. Thank you, come again. Okay. Pero nandito yung bagong marker ng ano eh, Tagkawayan sa unahan. Upya. Ah! Grabe, lala nito. Uy. Ah, malapit na tayo sa Bicolandia, sa gateway to Bicolandia marker. Kasi andun na yung arko ng ano eh, Tagkawayan na luma. Pero nandito talaga ang pinakabagong marker sa unahan eh. Uy, pinapalapad yung tulay dito ah. Yeah. Medyo nag-improve yung kalsada dito. Pero ingat pa rin kayo mga motivation kung sa part na kayo ng ano, Quirino Highway sa Tagkawayan. Pagpasok mo ng Quirino Highway or Tagkawayan, tapos or Andaya Highway sa part ng Sipukot, yan, Ragay, Lupi, yan, malubak talaga doon. Pero yung Del Gallego mga motivation, maganda. Pag nakapasok na kayo sa Del Gallego, maganda yung kalsada kahit magpatakbo kayo na medyo mabilis. Hindi ka masyadong mag-worry kasi wala masyadong lubak. Maganda yung kalsada nila. Kaya ingat lang talaga. Ito yung boundary ng Camarines Norte tapos yung Tagkawayan. Okay, so wakas malapit na tayo. Okay, time check tayo ay alas 10 eksakto. So, kaya nga natin ng ng isang oras. Kasi kanina mga 8 ata ako kanina nakaalis eh, 8:15 na or 8:16. Eto, pakakit ng kalsada oh. Bumigay na. Mga 8:16 ako kanina nag-take off dun sa kanto sa papasok ng Andaya Highway. So 15 minutes pa para mag 2 oras. Ito na, pagbaba natin dito. Ito na yung Santa Elena sa Tabugon. May paglingon natin dito. Magpapahinga muna ako mga motivation sa sa arko ng Bicolandia para may lakas ulit tayo magbiyahe. Dito marami na rin kainan dito sa part na to. Yan, makapasin natin dito. Marami na rin kainan. Yan, tabi-tabi na rin yung kainan dito. Lalo ngayon pag December, malakas sila eh. Kasi daming biyahero. Eto na. Welcome to Tabugon. Kakaliwa na tayo dito pa Maynila. Tapos yung pakanan yan, padait yan. Ayun, nakalagay Dait, 94 kilometers.
Manila, 248 kilometers. Okay. Dito nag-go one way dito nakaraan eh. Parang may one way dito. Kasi may sira na daan dito eh. Santa Elena. Ayan o. May ano, malalim na hukay. Dito marami na rin kainan dito. Lalo dito sa may ano, marker ng Bicolandia, napakarami din kainan. Pero pagka hindi sila holiday season, mga ganyan, December or mahal na araw, ang iba dyan hindi nagluluto ng ulam. Kaya minsan magugulat ka na wala palang luto silang ulam. Kasi bibihira daw nagbabiyahe pag ganun, kaya hindi sila nagluluto. Ito mga motivation no. Yung bumigay na rin yung ay lalim na ito. Yung kabilang side, bumaba yung kalsada oh. Bumaba yung lupa. Kaya bumaba din ng ano, semento na kalsada. Yan. Okay. Bako-bako nga rin ang daan dito. Ito. Kaya sa unahan oh, iwas, iwas. Iwas talaga sa lubak eh. Okay. Palipas nga yung kulang-kulang 2 hours, narating ko na yung gateway to Bicolandia marker. So paano mga motivation, sana nabigyan ko kayo ng idea. Bali yun muna yung update sa Tagkawayan, Quezon, sa Quirino Highway at sa Andaya Highway. Maraming salamat kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito. So paano, magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang adventure at video i-upload. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, baka pwede ko mahingi ang suporta mo. Papindot na lang ng subscribe button mga motivation. Maraming salamat sa pagsama. So babalik lang ako dun sa may ano, may arko, kasi magpapahinga ako doon sa kubo sa may tindahan. So time check tayo ay 10:06 ng umaga. Bali umalis ako kanina dun sa Sipukot ay nasa 10:60 ng umaga. Bali nasa ano nga siya, kulang 2 hours. Okay, so maraming salamat mga motivation. Sana nakatulong tong video sa inyo para may idea kayo para pag uwi nyo ng Bicol or Visayas or Mindanao, alam nyo yung sitwasyon ng kalsada sa Quirino Highway at sa Andaya Highway. So maraming salamat. Hanggang sumuli, bye bye.